Sige na iha, pagbigyan mo na ang isang matandang tulad ko na sobrang lungkot ng buhay gabi-gabi. Ako nang bahala sa lahat. Alam mo naman na matagal na akong byudo, di ba? Baka naman pwede mo akong pagbigyan. Hindi naman malalaman ng asawa mo. Isesikreto lang natin. Hindi ko ho yata magagawa ang nais ninyo. Iginagalang namin kayo ng asawa ko. Huwag naman ho sana na pati ako, na asawa ng pamangkin ninyo, ay balak niyo pa rin gawing babae. Huwag niyo naman ho sanang pagsamantalahan ang kagipitan naming mag-asawa. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang pagsulat ko po nito sa inyo ay hindi para pagaanin ang aking kasalanan, dahil alam ko naman ang ginawa ko ay hindi mapapatawad sa mata ng nakararami, lalo na sa asawa kong si Hector. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento upang maibsa naman ang hapdi na aking nararamdaman. Mahirap man sabihin, pero nagawa ko pong ibigay ang aking sarili sa tiyuhin ng aking mister. Isang pagkakasala na hanggang ngayon ay pinagdudusahan ko. Pero may magagawa ba ako kung kailangan ko ng makakapitan? Kilala bilang isang babaero ang tiyuhin ng aking asawa. Kahit minsan ay napapansin ko ang malalagkit nitong tingin sa akin, ay hindi naman sumagi sa isip ko na mapapasama ako sa listahan ng kanyang mga naging babae. Nang minsan kasi na mangailangan kami ng tulong, ay nagpresenta naman tong tulungan kami. Ngunit, hiningi nitong kapalit. Ang aliwin ko siya sa tuwing nangangailangan siya ng kalinga. Gusto kong tanggihan ang alok nito, pero sa tuwing naiisip ko na walang makakain ang aking mga anak dahil sa sunod-sunod na problemang dumating sa aming mag-asawa, ay napilitan akong ibigay ang nais ng tusong matanda. Ako nga po pala si Ruby. Hindi ko po tunay na pangalan. 27 anyos sa kasalukuyan at may 3 ng anak na nasa edad 4, 2 at 1 taon. 21 years old ako nang magsama kami ng mister kong si Harold. 29 years old na sa kasalukuyan. Lumaki ho ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Masbate. Ang buhay doon ay simple, ngunit puno naman ng pagmamahal at kasiyahan. Ang aking ama ay isang magsasaka at ang nanay ko ay tumutulong sa kanya sa bukid at nagtitinda rin ng mga kakanin sa palengke. Bata pa lamang ako ay mulat na ako sa hirap ng buhay. Alam ko ang pakiramdam ng kumakalam na sikmura at ang pagtitiis sa kung anong meron lamang sa pagkainan. Sa madaling salita, hindi ako mapiling bata kagaya ng iba. Gayunpaman, kahit na mahirap lamang ang aming pamilya, ay buo naman at masaya. Ang pagmamahalan ng aking mga magulang ang siyang nagbigay sa akin ng pananaw na ang tunay na kayamanan ay hindi lang sa material, kundi sa samahan ng pamilya. Ngunit nang ako na ang magkaanak, ay nagbago rin ang aking pananaw. Hindi rin pala sapat na masaya lang kayong pamilya kung pare-parehas namang kumakalam ang inyong sikmura. Nakapagtapos ako ng high school sa aming bayan sa tulong ng pagsisikap ng aking mamagulang. Pangarap kong makapagtapos sa kolehiyo, ngunit alam kong magiging dagdag pasanin lamang ito sa kanila. Ayoko namang makita ang nahihirapan ng aking mga magulang dahil matatanda na ang mga ito. Kaya naman nagpasya akong maghanap ng trabaho sa Maynila upang makatulong sa kanila at marahil balang araw ay matupad ko rin ang aking pangarap na makapag-aral muli. At doon ko naman nakilala si Hector. Siya ay isang construction worker, masipag at mabait. Hindi naman kagapuhan si Hector, pero dahil mabait at masipag, ay nahulog agad ang aking loob.
Alam niyo yun? Para bang nakikita ko ang aking ama sa kanya, kung kaya't madali kong ibinigay ang tiwala ko sa kanya. Kahit na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ang kanyang determinasyon na maiahon ang pamilya namin sa kahirapan ang siyang nagpahanga sa akin noon. Ang kanyang mga pangarap ay napakasimple lamang. Ang mabigyan ako ng magandang buhay at maging isang mabuting ama sa aming magiging mga anak. Ang pagmamahalan namin ay umusbong sa gitna ng kahirapan. Tinulungan namin ang isa't isa upang makaahon sa buhay. Nagpakasal kami at binayayaan ng 3 makukulit at mapagmahal na anak. Hindi naging madali ang buhay namin ni Hector. Ngunit dahil mahal namin ang isa't isa at nagtutulungan kami, ay kinaya naman namin ang bawat problemang kinakaharap naming dalawa. Nagdesisyon kaming magpatayo ng maliit na tindahan sa harap ng aming inuupahang bahay na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhing si Nestor, ang nag-iisang kapatid ng kanyang yumaong ama. Nangutang din kami sa kanya para magkaroon kami ng puhunan panimula. Hindi man kalakihan ang kita, pero nakakatulong naman to sa aming pang-araw-araw na gastusin. Sinikap naming ipagkasya ang aming kinikita at nagtutulungan din sa pag-aalaga sa aming mga anak at sa pagpapatakbo ng tindahan. Si Chong Nestor ay mabait at matulungin, kagaya din ni Hector. Yan na siguro ang ugali nilang magkapamilya. 57 years old na ang matanda at matagal-tagal na rin byudo. Ngunit hindi ko naman sukat akalain na pagsasamantalahan ng matanda ang aking kagipitan nang minsang humingi ako ng pabor sa kanya. Nakakahiyaman pong aminin, Miss Kay, pero ginawa ko akong parausan ng matanda. Sa katunayan naman, maliit lamang ang singil niya sa renta ng aming bahay kumpara sa iba. Pinautang niya rin kami ng ilang libo para sa puhunan namin sa tindahan. Siya na lamang kasi ang nakatira sa malaking bahay malapit sa inuupahan namin. Nasa abroad na rin kasi ang kanyang mga anak at sa tingin ko'y hindi na umuwi dahil magkakalayo ang loob nilang mag-aama. Nagsimula kasi yun nung inatake sa puso ang asawa nito dahil nakita nito si Chong Nestor na may kasiping na ibang babae. Ang babae nun ay ang kasambahay pa nila na lumayas na rin sa kanila. Kilala talaga bilang babaero ang matanda, kaya naman hindi ko akalain na pati ako na asawa ng pamangkin niya ay mahanay rin pala sa mga naging babae niya. Oh, kumusta iha? Ayos bang tindahan mo? Oho, Chong, salamat ho pala sa tulong ninyo. Walang problema, basta kung mangailangan ka ay sabihin mo lang. Uwi ka nito habang nakatingin sa akin. Alam ko ang tingin niyang yun, dahil sa sando lang kasi ang suot ko, ay napatitig siya sa akin ng matagal-tagal. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naging maganda naman ang pamumuhay namin ni Hector. Nakatulong kasi kahit papaano ang aking tindahan. Paunti-unti rin ay napupuno ang aking maliit na tindahan, kaya naman tuwang-tuwa talaga ako. Ngunit, dumating ang isang matinding pagsubok sa aming buhay. Hindi naman kasi talaga puro kasiyahan. Alam ko naman ding balang araw ay makakaranas pa rin kami ng malaking problema. At ito na nga ang araw na iyon. Nawalan nun ng trabaho si Hector. Ang proyekto ng kanyang pinagtatrabahuhan ay natikil at siya ang isa sa mga natanggal. Ang balita na iyon ay parang kidlat na tumama sa aming tahanan. Alam ko ang bigat na kanyang nararamdaman. Ang pagkabigo na hindi niya kami mabibigyan ng sapat sa susunod na mga araw. Ngunit mas matindi ang takot na bumalot sa akin ng mga oras na yun. Dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin.
paano na ang aming renta, ang aming utang sa tiyuhin niya. Patuloy pa naman daw lumalaki iyon dahil sa interes nito. Ang aking maliit na tindahan ay hindi naman sapat para tustusan ang lahat ng gastusin. Tubig, kuryente, maging ang gatas at pagkain ng mga bata. Ang naipon naming dalawa ay nagastos din namin dahil kagagaling pa lamang ng aming pangalawang anak. Mahal pa naman ang mga gamot nito kung kaya't naubos din ang pinakatatagong pera namin. At ito na naman, ang bunso naman namin ang nagsusukat tae, dala siguro ng init ng panahon. Ang mga tanong na iyon ay walang humpay na bumabagabag sa aking isipan. Gabi-gabi akong hindi makatulog, nakatitig sa kisame, iniisip kung saan kami pupulutin. Isang gabi noon nang pumunta sa bahay ang matanda. Tawag ito ng tawag, pero hindi kami sumasagot ang aking mister. Hanggang sa nagsawa na lang siguro ang matanda at umalis na. Alam kong singilan ngayon ng upa, pati na tubig at kuryente. Naaawa na rin ako sa asawa kong si Hector. Kahit anong racket ay pinapatos na niya, makapag-uwi lang ng pera sa amin. Ngunit hindi pa rin sapat. Di bale, be, sabi ni paring RJ isasama daw niya ako sa bayan sa susunod na araw. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Wika ng aking asawa. Dahil na rin sa awa ko kay Hector, ay naisip kong kausapin noon ang tiyuhin niya. Alam kong hindi naman kasi habang buhay kaming nakatago lang sa loob ng bahay. Hindi namin malulutas ito kapag hindi namin hinarap ang matanda. Nahihiyaman ako, pero kinausap ko ang matanda. Alam ko naman na may katayuan siya sa buhay. Mayaman siya at alam kong maiintindihan niya kami. Umaasa ako noon na baka sakaling matulungan niya kami kahit na isa pang palugit lang. Isang hapon noon, Miss Kay, buong tapang kong pinuntahan na ang bahay ni Chong Nestor. Alam kong sobrang kakapalan na ng mukha yun, ngunit para sa pamilya ko ay gagawin ko ang lahat. Ipinagtapat ko sa matanda ang sitwasyon namin at ang aming pangangailangan. Nakita ko naman ang pag-aalala sa kanyang mga mata at nakaramdam ako ng pag-asa na maiintindihan niya kami ni Hector. Ruby, tawag niya sa akin matapos kong ikuwento ang lahat. Alam kong mabuti kayong mag-asawa. Hindi niyo naman agad kasi sinabi ang sitwasyon ninyo. Akala ko pa naman ipinagtataguan na ninyo ko. Napailing ako. Pasensya na po, Chong Nestor. Nahihiya na po kasi kaming mag-asawa sa inyo . Sobra-sobra na rin kasi yung nagawa ninyong tulong sa amin. Magmula sa renta ng bahay hanggang sa puhunan sa tindahan namin. Pero huwag ho kayong mag-alala. Kapag nakahanap na po si Hector ng trabaho, ay babawi po kami sa inyo. Magbabayad po kami kaagad. Pangako ko po yan. Nagkasakit rin ho kasi si Bunso . Kaya pati yung kinikita ko sa tindahan naubos na din. Sandaling natahimik ang matanda at nag-isip ng malalim. Maya-maya ay nagsalita to. Tutulungan ko kayo, iha. Huwag kang mag-alala. Ang mga salitang yun ay parang isang anghel na bumaba sa aking harapan, Miss Kay. Ang bigat nun sa aking dibdib ay bigla na lang gumaan. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang nagpaguho ng aking mundo. Hindi talaga ako makapaniwala nun, Miss Kay, na masasabi sa akin yun ni Chong Nestor. Pero mayroon akong isang kondisyon, iha. Mariing sabi niya. Tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa at sobrang lagkit ng mga titig niya. Biglang bumalik sa isip ko ang issue nito sa pambababae at bigla na lang akong nakaramdam ng takot ng mga oras na yon. Gusto kitang makilala ng lubusan, Ruby. Alam mo naman ang tinutukoy ko. Akong bahala kahit na hindi ka na nga magbayad sa renta. Pupunuin ko pa ang laman ng tindahan mo. At bibigyan din kita ng pambili ng gamot ng bunso mo. Pero kapalit,
ng lahat ng tulong na ibibigay ko sa inyo ay ikaw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling yun. Naguguluhan ako habang paulit-ulit na tumitibok ng malakas ang aking dibdib. Alam kong mali. Alam kong hindi ito nararapat. Sobrang nirerespeto ko ang matandang to. At hindi ko nga pinansin noon ang mga issue na pampababae niya. Dahil sobrang bait naman ito at tinutulungan talaga kami ni Hector. Pero sa kabila ng lahat, mas natatakot ho ako sa maaari naming kahihinatnan ngayon. Takot ako na mawala ng tirahan. Na baka kapag hindi ako pumayag sa gusto niya, ay papalayasin niya kami. Na baka lalo niya kaming gipitin. Ang utang din namin sa kanya ay lumulobo. Ang pagkain namin araw-araw. Lahat ng yun ay tumitimbang sa aking desisyon. Hindi ko yata magagawa yan, Chong Nestor. Nirerespeto ko po kayo bilang tiyuhin ng asawa ko. Alam niyo po kung gaano ko kayo ginagalang, lalong-lalo na ni Hector. Itinuring ka namin na isang pangalawang magulang. Huwag niyo naman husanang sirain yun. Pinutol niya pa ang aking sasabihin. Kung gano'n, kaya mo bang makitang mga anak mong kumakalamang sikmura? Nasaan bang asawa mo? Hindi ba't nawala ng trabaho? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakahanap ng bago? Paanong utang niyo sa akin? Paano ang renta ng bahay? Kapag tinanggap mo ang kondisyon ko, lahat ng iyon ay bayad na. At ang pang-araw-araw niyong gastusin ay ako na rin ang aako, pati na ang kuryente at tubig ninyo. Hindi na masama, hindi ba? Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Sige na, iha. Pagbigyan mo na ako. Pagbigyan mo ng isang matandang tulad ko na sobrang lungkot ng buhay gabi-gabi. Ako naman ang bahala sa lahat. Isa pa alam ko namang magugustuhan mo yun, iha. Wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Sa sobrang hina ng loob ko ng mga oras na yun, miski, isang ina na desperadong iligtas ang pamilya, ay pumayag din ako. Ang bawat pagtanggap ko ng kanyang pera, ang bawat puhunang idinadagdag niya sa aking tindahan, ang pagbabayad ng kuryente at tubig ay may kapalit na kahihiyan at pagtataksil sa aking asawang si Hector. Doon na nag-umpisa ang lihim namin ng matanda. Araw-araw, habang wala ang aking asawa, ay sinisingil ako ng renta ni Chong Nestor. Ngunit hindi naman talaga yun ang pakay ng matanda. Sa puntong yun ng aking buhay, diring-diri ako na kahit na naroon ang mga anak kong walang kamuwang-muwang pa, ay wala siyang pakialam. Impit na iyak ang naririnig lamang sa loob ng CR o kaya ng kwarto naming mag-asawa. Minsan nga ay kahit nasa tindahan ay ginagawa namin yun dahil may thrill daw. Maliit lamang ang tindahan ko kung kaya't hindi kami kita ng mga bumibili na may ginagawang milagro sa ibaba, lalo pat may kataasan ng pader ng tindahan. Alam kong mali ang ginagawa ko. Hindi sapat ang dahilan na sabihin kong para iyon sa aming pamilya at para iligtas kami sa pagkalugmok. Walang halaga ang makakapantay sa paglabag ko sa aming pangako at sa pagmamahalan naming dalawa ng asawa kong si Hector. Ang bawat pagkikita namin ng kanyang tiyuhin ay para bang pumapatay sa aking kalooban. Paulit-ulit niya akong ginagamit hanggang siya'y magsawa. Ang bawat pagtatagpo naming dalawa ay parang patalim na tumutusok ng paulit-ulit sa aking dibdib. Habang walang trabaho ang asawa ko, ginamit ko ang sarili ko para lang may mailaman kami sa aming sikmura. Nagtataka man minsan si Hector
kung bakit may ulam kami, sinasabi ko na lamang na nakakadilihensya ako. Ako na rin ang sumagot sa mga nagagastos niya para makahanap ng trabaho. Pero kahit saang anggulo mo namang tingnan, dinaig ko pa ang bayarang babae dahil sa ginawa ko. Naawa ako sa sarili ko, Miss Kay. Yun ang tingin ko sa aking sarili noon. Hanggang sa umalis si Hector at pumunta sa kabilang bayan upang doon magtrabaho ng ilang araw lamang. Pakyawan kasi ang gusto ng may-ari, kung kaya't ilang araw lang din naman ang trabaho nila at matapos noon ay uuwi na rin siya. Tuwang-tuwa naman ang matanda dahil malaya na raw niyang masolo ako, lalo pat ilang araw roon si Hector. Hindi rin to uuwi dahil sa nagtitipid kami. Pagkatapos noon ay maghahanap din daw siya ng trabaho roon, kung kaya't umaasa ako na sana'y umuwi agad ang aking asawa, na sana'y may daladala na itong magandang balita sa akin nang matigil na ang kahibangan ng matanda. Umaasa ako na matatapos na rin ang aking pagdurusa. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang habang buhay. Ang bawat text ng aking asawa at kumusta, ang bawat I miss you at I love you niya sa akin ay sobrang nagpapadurog sa puso ko. Dahil habang katext ko siya, ay busy naman sa akin ang tiyuhin niya. Alam kong nagpapakahirap si Hector doon. Alam kong nagtitipid ang asawa ko para may maiuwi sa amin. Gusto ko nga siyang pauwiin at dito na lamang siya dahil sobrang nahihirapan na ako. Ngunit ayaw ko namang magtagal itong pagtataksil ko sa kanya. Gustong gusto ko na itong matapos, Miss Kay. Nang sa ganun, ay maging malaya na ako sa matandang ito. Nagpatuloy lang ang pakikipagkita namin o pagkikita namin ng tiyuhin niya. Patuloy rin akong tumatanggap ng kanyang tulong. Ang bawat masarap na ulam sa aming mesa ay dahil yun kay Nestor. Ang bawat ngiti ng aking mga anak dahil mayroon silang bagong laruan ay may bahid naman ng aking pagkakasala. Araw noon ng Biyernes. Pag-uwi niya ay dapat may maganda siyang ibabalita sa akin tungkol sa bago nitong trabaho. At ang dapat sana'y isang masayang pangyayari ay nauwi na sa bistuhan. Para akong sinampal ng ilang ulit. Natapos na ang aking pagpapanggap. Wala na akong maitatago. Paano ko ba sasabihin kay Hector ang lahat? Paano ko ba harapin ang galit niya at pagkasuklam? Nang araw o ang araw na nahuli niya kami ng kanyang tiyuhin na nasa loob ng kwarto ay ang pinakamasakit na nangyari sa buong buhay ko. Nanlalaki ang mga mata ni Hector noon habang nakatingin sa amin ng matanda. At hindi ko makakalimutan kung paano ko tinitigan ng aking asawa. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang isang matalim na kutsilyo na tumatagos sa aking dibdib. Anong nangyayari rito, Ruby? Bakit kayo narito sa loob ng kwarto natin? Ano to, Chong Nestor? Sigaw nito habang nanlilisik ang mga mata. Dali-dali naman akong nagsuot ng damit. At pilit na pinipigilan si Hector na sugurin si Nestor. Subalit isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid namin. Sinampalho ako ng aking asawa. Napahawak ako sa aking pisngi. Kita ko ang galit sa mga mata ni Hector. Namumula na rin to dahil sa pagpipigil na umiyak. Anong ginawa ko sa'yo? Para gawin mo sa akin to, Ruby? Ang bawat salita ay may diin. Sobrang hapdi na rin ang aking pisngi dahil sa pagkakasampal niya, pero deserve ko yun. Natahimik ako. Si Chong Nestor naman ay pilit akong kinukuha kay Hector. Ngunit malakas sa suntok ang natamo ng matanda, kung kaya tumilapon ito sa kama naming mag-asawa. Hector, tama na! Sigaw ko sa kanya. Pilit na pinipigilan ang lalaki. Nagawa ko lang naman yun dahil sa pamilya natin. Oo, alam kong hindi yun magandang dahilan.
Pero hindi ko kayang maatim na bumalik tayo sa wala ulit. Na isang kahig, isang tuka. Ayokong makita ang mga anak natin na kumakalamang sikmura. Masisisi mo ba ako, Hector? Simula nung mawalan ka ng trabaho at magkasakit ang bunso natin, hirap na tayong dalawa. Sobrang natakot ako sa magiging kinabukasan ng pamilya natin. Ayoko nang bumalik sa kahirapan, Hector. Alam mo yan. Ayoko na. Mahabang litanya ko, ngunit hindi man lang ako pinakinggan ng aking asawa. Kailan pa to? Tanong niya. Hindi man lang niya ako tinitigan. Nung nawalan ka lang ng trabaho, pumunta ako sa bahay ng tiyuhin mo at sinabi ko sa kanyang lahat. Sabi niya tutulungan niya raw tayo. Basta't gagawin ko lang ang gusto niya. Minura ni Hector ang matanda ng paulit-ulit. Napakamanyak mo talaga. Walang hiya ka talaga. Hindi ka na ba nadala nung dati? Pati ba naman asawa ko kinanti mo? Umalis ka na rito, Tiyong Nestor. Umalis ka dito sa bahay. Sigaw ni Hector, kung kaya't dali-dali namang umalis si Nestor sa bahay. Ngunit bago siya tuluyang umalis, ay hinawakan pa niyang aking kamay. Sumama ka na sa akin, Ruby. Mahal kita. Agad kong inasiwas ang kamay ng matanda at umiling. Nandidiri ho ako sa inyo. Alam niyo yan. Alam kong nasaktan si Nestor sa mga sinabi ko. Halatang halata ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala akong pakialam. Ginamit niyang kahinaan ko. At kasalanan ko naman dahil nagpagamit ako sa kanya. Napalingon ako kay Hector, ngunit ang katahimikan ng aking asawa ang mas nagpasakit sa aking puso. Umiling lamang siya sa akin at tinalikuran ako. Umalis ka na kung gusto mo. Sumama ka na sa kaluguyo mo. Hindi ba't ayaw mo maghirap? Tiyak sa kanya ay hindi ka maghihirap. Wag na wag mo lang kukunin ang mga bata sa akin. Kung hindi, ako ang makakalaban mo. Kasal tayo. Ikaw ang nagloko. Kung kaya't may laban ako, kahit na pumunta pa tayo sa kwarte. Iyon ang huling sinabi ni Hector sa akin. At dahil doon, wala akong nagawa kundi ang humagulgol na lamang. Sa gabing iyon, hindi umuwi si Hector. Kinabukasan nang umuwi ito ng hapon, ay lasing na lasing naman. Ilang araw na rin ngunit, hindi pa rin namin napag-uusapan ang nangyari. Hindi ko nga alam kung napatawad na ba niya ako o ano. May trabaho na rin to, kaya't palagi siyang subsub doon, kung kaya't minsanan na lamang tong umuwi ng bahay. Alam kong mahirap nang magtiwala muli. Alam kong malalim ang sugat na aking iniwan sa kanya. Ngunit sana balang araw ay mapatawad ako ng aking asawa. Sana makita niya na sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko. Natatakot lang ako para sa kinabukasan ng aming mga anak. Hindi ko naman hinihiling na bumalik agad kami sa dati. Alam kong ilang buwan o taon pa bago niya ako matanggap muli. O baka nga'y hindi na. Sana lang ay mahal pa rin ako ng asawa ko dahil siya ay mahal na mahal ko. At handa kong pagbayaran ang lahat ng nagawa kong pagtataksil sa kanya. Ang pagkakamali ko ay hindi nangangahulugan na hindi ko siya mahal. Naging mahina lamang ako ng mga oras na yon at sobrang natakot. Ang kahirapan ang multo ko. Alam niya ng asawa ko. Desperada lang talaga akong iligtas ang aming pamilya at hindi makaranas ng kagutuman at kahirapan. Ngunit humantong naman yun sa isang trahedya. Ang bigat ng aking kasalanan ay araw-araw ko ngayong pinapasan. At ang tanging pag-asa ko ay ang marinig ko ang tawag ni Hector sa aking pangalan nang walang bahid ng galit o pagkasuklam. Sa ngayon ay mailap pa rin si Hector sa akin, Miss Kay. Ngunit hindi ako nagsasawang ipakita sa kanya na nagsisisi ako. Nakarapat dapat pa rin ako bilang asawa niya at ina ng kanyang mga anak. Alam kong naintindihan ni Hector ang aking ginawa. Dahil minsan, kapag akala niyang tulog ako,
ay alam kong niyayakap ako ng aking mister. Sadyang mahirap lang talagang patawarin ang nagawa ko. Kahirapan, hindi na ako ngayon natatakot sa salitang yan. Basta't mapatawad lang ako ng aking asawa. Ito po ang aking kwento. Lubos na nagmamahal, Ruby.